Ang hangin sa barangay San Isidro ay may kakaibang bigat ng umagang iyon. Kasisikat pa lamang ng araw mula sa likod ng mga palayan na nagsisimula ng matuyo, ngunit ang hihip ng hangin ay may dalang kakaibang amoy. Sa gilid ng maliit na kalsadang nag-uugnay sa baryo at sa pangunahing highway ng Nueva Ecija, isang kulay abong sasakyan ang tahimik na nakaparada. 5 araw na itong hindi gumagalaw. Sa simula, walang sinuman ang pumansin dito, kung minsan, may mga tagalungsod talagang humihinto sa daan na iyon upang magpahinga. Ngunit sa ika-5 araw, nagsimulang kumalat ang isang mabahong amoy. Isang amoy na tumatago sa ilong at nagdudulot ng pagkahilo. Si Kapitan Reyes, ang pinuno ng barangay na laging maagang nagtutungo sa bukid, ang unang tunay na naghinala. Huminto siya sa harap ng kotse, tinitigan ito ng matagal, at tinakpan ang kanyang ilong gamit ang kamay. Hindi ito ordinaryong amoy, bulong niya. Tinawag niya ang 2 residente na dumaraan upang sama-samang tingnan. Habang papalapit sila, lalong lumilinaw ang masangsang na amoy na nagpapasikip sa dibdib. Isang residente ang bumulong ng may takot, baka may malaking patay na hayop sa loob. Sa maikling panahon, kumalat ang balita sa buong nayon. Nagdatingan ang mga tao, puno ng kuryusidad at pangamba. Maalikabok ang sasakyan, ngunit mahigpit na nakasara ang mga pinto at bintana. Ang plaka nito ay nagpapakita na galing ito sa labas ng probinsya. Walang sinuman ang naglakas loob na hawakan ito. Si Aling Nena, isang matandang kapitbahay na kilala sa kanyang kabaitan, ay nakatayo sa di kalayuan, nakatingin ng may matinding pag-aalala. Mahina niyang sinabi, sana naman ay hindi masama ang nangyari. Nang dumating ang mga tanod ng barangay, naging tensyonado ang sitwasyon. Naglagay sila ng simpleng police line at hiniling sa mga residente na lumayo. Iniulat ni Kapitan Reyes na ilang araw nang naroon ang sasakyan at walang nakakita sa may-ari nito na dumating o umalis. Sinubukan ng isa sa mga tanod na buksan ang pinto, ngunit mahigpit itong nakalock. Mula sa maliit na siwang sa likuran, isang bugso ng mainit na hangin na may kasamang mabahong amoy ang lumabas. Lahat ay biglang nagtakip ng ilong at umatras. Hindi nagtagal, dumating ang isang team mula sa Philippine National Police, ZE, ng Kabanatuan, suot ang mga protective gear at makakapal na maskara. Dala nila ang mga kagamitan upang maingat na buksan ang trunk ng kotse. Pagbukas ng trunk, lahat ng mata ay natigilan. Sa loob, nakahandusay ang katawan ng isang babae na halos hindi na makilala. Mahaba ang kanyang buhok, gusot ang kanyang damit, at nagsisimula ng manitim ang kanyang balat. Ang dating maingay na paligid ay biglang tumahimik. Ang maririnig na lamang ay ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno ng akasya sa gilid ng daan. Ilang kababaihan ang mahinang napasigaw, habang ang ilang kalalakihan ay napayuko na may maputlang mukha. Si Aling Nena ay napaupo sa lupa, walang malay na tumutulo ang luha habang bumubulong, Diyos ko, sino siya? Mabilis na isinara muli ng mga pulis ang trunk at tinakpan ito ng puting tela. Maingat silang nagtrabaho, kumukuha ng mga litrato, itinatala ang bawat detalye, at sinisiguro ang crime scene. Matapos ang lahat, dinala ang sasakyan sa himpilan para sa masusing pagsusuri. Ngunit sa buong araw na iyon, ang kwento tungkol sa natagpuang bangkay sa loob ng kotse ang naging usap-usapan sa buong baryo. Sa mga sari-sari store, sa palayan, sa mga bakuran, iisa lang ang pinag-uusapan ng lahat. Sino ang babaeng iyon at bakit siya namatay sa ganoong paraan? Pagsapit ng gabi, ang kapaligiran sa San Isidro ay naging nakakakilabot. Pinagbawalan ang mga bata na lumabas at mas maagang isinara ang mga pinto ng bahay. Si Aling Nena, na hindi kalayuan ang bahay sa kalsada, ay hindi makatulog. Nakaupo siya sa kanyang beranda, nakatingin sa madilim na langit, naaalala ang isang babae na ilang beses niyang nakitang dumating sa baryo gamit ang parehong sasakyan. Isang eleganting babae na may mahinahong mukha, na mahilig bumati sa mga residente at kung minsan ay bumibili ng prutas sa maliit na tindahan malapit sa kalsada. Baka siya, bulong niya, ngunit hindi natapos ang pangungusap. Nakatingin siya sa kawalan, nanginginig ang kanyang puso sa pagitan ng takot at awa. Kinabukasan, nagsimulang ibalita ng lokal na istasyon ng radyo ang pagkakatuklas. Sinabi na ang biktima ay isang babae na nasa katanghaliang gulang at maayos ang pananamit. Hinihinalang hindi siya taga roon. Lalong nagkagulo ang mga taga-baryo.
Para sa kanila, masyadong malaki ang pangyayaring ito para sa kanilang maliit at dating payapang komunidad. Tinawag si Kapitan Reyes upang magbigay ng pahayag habang sinimulan ng mga pulis na suriin ang bawat sulok ng kalsada, naghahanap ng mga bakas ng gulong, yapak, o anumang naiwang bagay. Sa gitna ng abalang investigasyon, si Aling Nena ay nakaupo at nag-iisip sa kanyang simpleng kusina. Naalala niya ang huli nilang pagkikita ng babae ilang linggo na ang nakalipas. Noon, dumating ang babae para bumili ng mangga at nagtanong ng direksyon patungo sa isang bakanting lote sa gilid ng baryo. Ako si Clara Sandoval, pagpapakilala niya na may malambing na ngiti. Sinabi niyang nagtatrabaho siya sa real estate at naghahanap ng lokasyon para sa isang proyektong panlipunan. Naikwento pa niya na nais niyang magtayo ng isang maliit na bahay ampunan para sa mga ulila sa baryo. Gusto kong maging bukal ng kabutihan ang lugar na iyon, sabi niya noon. Napapikit si Aling Nena. Ang alaalang iyon ay parang isang masamang panaginip na ngayon. Ang mabait na babaeng nagnanais tumulong ay natagpo ang walang buhay sa mismong lugar na gusto niyang pagyamanin. Naramdaman niyang sumikip ang kanyang dibdib. Sa labas, papalubog na ang araw. Ang mga anino ng puno ay humahaba sa lupa na parabang nakikidalamhati. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng pagkamatay ni Clara Sandoval ay may nakatagong mahabang kwento ng tiwala, pagtataksil, at kalungkutan na hindi kailanman nakikita sa panlabas. Nang araw na iyon, natanto ng lahat ng taga San Isidro na sa likod ng katahimikan ng kanilang baryo, isang malaking trahedya ang kasisimula pa lamang. Kinabukasan, isang manipis na hamog pa rin ang bumabalot sa mga palayan sa gilid ng barangay San Isidro nang huminto ang dalawang sasakyan ng pulis sa harap ng barangay hall. Tahimik ang paligid, tanging tunog lamang ng mga manok at mga yabag ng sapatos ng mga opisyal na may dalang mga folder at kamera ang maririnig. Galing sila sa himpilan ng EFI sa Kabanatuan upang simulan ang formal na investigasyon. Ang mga mausisang residente ay tahimik na sumusunod mula sa malayo. Si Aling Nena ay nakatayo sa likod ng kanyang bakod, nakatingin ng may namumugtong mga mata dahil sa hindi pagtulog magdamag. Naaaninag pa rin niya ang mukha ng mahabang buhok na babae na minsan ay dumating na may magiliw na ngiti. Sa maliit na opisina ng barangay, si Kapitan Reyes ay nakaupo sa harap ng mga opisyal na may tensyonadong mukha. Muli niyang ipinaliwanag ang lahat ng kanyang nakita mula noong unang araw na lumitaw ang sasakyan. Maingat na nagtala ang mga pulis at pagkatapos ay nagtanong, mayroon bang residente na nakakita sa may-ari ng sasakyan? Dahan-dahang umiling si Kapitan Reyes. Si Aling Nena lang po ang nagsabi na ilang linggo na ang nakalipas, may isang babaeng dumating at nagtanong ng direksyon papunta sa bakanting lot. Mukha siyang magalang at malumanay magsalita. Noon, walang sinuman ang nag-akala na ang pagbisitang iyon ang magiging huli. Pagsapit ng tanghali, ang sasakyang natagpuan sa gilid ng daan ay dinala sa himpilan ng pulisya sa Kabanatuan. Sinuri ng mga forensic officer ang bawat bahagi nito. Walang mga senyales ng banggaan sa labas. Tanging manipis na alikabok at mga bakas ng kamay sa hawakan ng pinto. Sa pagsusuri sa loob, natagpuan nila ang isang maliit na pitaka na punit sa ilalim ng upuan at isang piraso ng papel na may maikling tala tungkol sa lokasyon ng lupa sa San Isidro. Sa trunk, natagpuan nila ang ilang personal na gamit, kabilang ang isang relo na huminto na sa pag-andar. Maingat na tinipon ang lahat ng mga bagay na ito para sa karagdagang pagsusuri. Pagsapit ng hapon, isang nakakagulat na balita ang dumating. Batay sa nakarehistrong plaka ng sasakyan, pag-aari ito ng isang negosyanteng babae na nagngangalang Clara Sandoval, isang residente ng Cabanatuan City. Agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa kanyang pamilya para kumpirmahin. Hindi nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang dumating sa himpilan ng pulisya na may balisang mukha. Siya si Daniel, ang asawa ni Clara. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang lumang larawan ng kanyang asawa na nakangiti sa harap ng kanilang bahay. Nang ipakita ng mga opisyal ang larawan ng relong natagpuan sa sasakyan, agad na tumulo ang kanyang luha. Iyan ang relong regalo ko sa kanya noong anibersaryo ng aming kasal, mahina niyang sabi. Ikinuwento ni Daniel na umalis ang kanyang asawa mula sa bahay noong Sabado, Disyembre 2, patungong San Isidro upang tingnan ang lupa na plano niyang gawing proyektong panlipunan.
Nakipag-ugnayan pa siya sa kanyang asawa bandang 5:00 ng hapon at sinabing baka gabihin siya sa pag-uwi. Pagkatapos noon, hindi na aktibo ang kanyang telepono. Inakala ng pamilya na abala si Clara sa trabaho. Walang sinuman ang naghinala na iyon na pala ang huling araw ng kanyang buhay. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakakilanlan ng biktima. Ang mga taga San Isidro na nakarinig ng pangalan ay nabigla at nalungkot. Tinakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig upang pigilan ang pag-iyak. Hindi niya inasahan na ang mabait na babaeng nagnanais magtayo ng bahay ampunan ang siyang magiging biktima. Nang gabing iyon, sinindihan niya ang isang maliit na ilaw sa beranda ng kanyang bahay, habang nagdarasal na sana'y matanggap ang kaluluwa ni Clara ng may kapayapaan. Sa kalangitan, ang buwan ay tila kalahating natatakpan ng mga ulap na para bang nakikidalamhati rin. Sa kabanatuan, ang tahanan ng pamilya ni Clara ay napuno ng pagluluksa. Si Marco, ang kanyang kaisa-isang anak na nag-aaral pa sa kolehiyo sa Maynila, ay umuwi na may maputlang mukha. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang kanyang laging masayahing ina ay wala na. Sa sala na puno ng mga nakikiramay, si Daniel ay nakaupo at nag-iisip habang nakatingin sa larawan ng kanyang asawa. Mahina siyang bumulong, isa siyang malakas na babae, pero masyadong mapagtiwala sa ibang tao. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa ilang tao sa kanyang paligid. Tila mayroong isang bagay na ipinahihiwatig sa likod ng mga salitang iyon. Samantala, sa himpilan ng pulisya, ang paunang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na si Clara ay namatay dahil sa kawalan ng hininga sanhi ng pagsakal. Walang ibang palatandaan ng karahasan sa kanyang katawan. Batay sa kondisyon ng bangkay, tinatayang 5 araw na siyang patay bago natagpuan. Sinimulan ng mga opisyal na alamin kung sino ang huling taong nakasama niya. Mula sa cellphone ni Clara na natagpuan sa kanilang bahay, nagawang mabawi ng isang forensic officer ang bahagi ng kanyang call history. May isang numero doon na pinakamadalas niyang tawagan sa mga nakalipas na linggo. Ang numerong iyon ay nakarehistro sa pangalan ni Leo de Guzman, isang dating kasamahan sa trabaho ni Clara sa isang kumpanya ng real estate sa Maynila. Ang pangalang iyon ay agad na nagpatigil sa mga investigador. Sa mga lumang tala, si Leo ay kilala bilang isang empleyadong magaling magsalita at malapit kay Clara. Matapos umalis sa kumpanya, madalas siyang nakikipagtulungan kay Clara bilang kasosyo sa maliliit na proyekto. Nagsimulang maghinala ang pulisya na may kaugnayan ang kanilang relasyon sa trahedyang ito. Gayunpaman, wala pang sapat na ebidensya. Nang hapong iyon, maayos na inilagay ang mga forensic report sa mesa ng investigador na may isang maliit na pangusap na nakasulat sa ibaba ng ulat, malamang, kilalang-kilala ng salarin ang biktima. Sa barangay San Isidro, dahan-dahang bumaba ang gabi. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa at ang huni ng mga kuliglig mula sa palayan sa likod ng mga bahay. Si Aling Nena ay nakaupo sa beranda, nakatingin sa daan kung saan unang natagpuan ang sasakyan. Sa kanyang puso, mahina niyang sinabi, hindi nararapat na mamatay si Clara sa ganitong paraan. Isa siyang mabuting babae na gusto lamang magbahagi ng kabutihan. Pero sino ang may pusong saktan siya? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasama ng papalakas na lamig ng gabi. Kinabukasan, mas naging abala ang himpilan ng pulisya sa kabanatuan. Ilang investigador ang nakaupo sa harap ng mga computer, sinusuri ang mga recording ng TVs na nagpapakita ng sasakyan ni Clara Sandoval na dumadaan sa hangganan ng lungsod noong hapon ng Disyembre 2. Sa video, makikita si Clara na nagmamaneho. Sa upuan sa tabi niya, may isang lalaking nakasuot ng sombrero at face mask. Hindi malinaw ang kanyang mukha. Ngunit mula sa kanyang postura at kilos, malakas ang hinala ng mga investigador na ang taong iyon ay si Leo de Guzman. Agad na tinunto ng mga pulis ang huling address ni Leo batay sa kanyang mga record. Natuklasan na dati siyang nakatira sa Maynila, pagkatapos ay lumipat sa Kabanatuan sa loob ng ilang buwan bago nawala. Ilang dating kaibigan ang nagsabi na madalas makitang balisa si Leo dahil sa pagkabaon sa utang. Minsan siyang nangako kay Clara na ibabalik ang perang hiniram niya para sa puhunan sa negosyo, ngunit hindi na iyon naibalik. Si Clara, nakilala sa kanyang kabaitan, ay hindi kailanman naningil. Umaasa lamang siya na magbabago si Leo at magsisimula ng bagong buhay. Sino ang mag-aakala na ang kabaitang iyon ang magiging daan patungo sa kapahamakan?
Sa bahay ng pamilya ni Clara, puno pa rin ng mga nakikiramay. Nakaupo si Marco sa silid ng kanyang ina, nakatingin sa isang maliit na larawan na kuha ilang buwan na ang nakalipas. Sa larawan, nakangiti ang kanyang ina habang maihawak na isang bungkos ng bulaklak sa harap ng kanilang bahay. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap. Sinabi ng kanyang ina, "Marco, anak, gusto kong gumawa ng isang bagay na makabuluhan bago ako tumanda. Gusto kong magtayo ng isang maliit na bahay para sa mga batang ulila." Ang mga salitang iyon ngayon ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang mabuting hangarin ay maaaring magtapos sa kamatayan. Si Daniel, ang kanyang asawa, ay nakikipag-usap sa pulisya sa sala. Ipinaliwanag niya na minsan niyang narinig na binanggit ng kanyang asawa ang pangalan ni Leo. Tinukoy ni Clara si Leo bilang isang nakababatang kapatid na masipag at magaling magsalita. Madalas niyang purihin ang dedikasyon ni Leo sa trabaho. Maingat na nakinig ang mga pulis. Mula sa pahayag na iyon, sinimulan nilang suriin ang direksyon ng kanilang relasyon. Sinabi ng isang investigador, maaaring hindi lang ito tungkol sa trabaho. Matagal na nanahimik si Daniel bago sinabing, "Hindi ko alam kung gaano kalapit ang kanilang relasyon, pero naniniwala ako na hindi kailanman naghangad ng masama ang asawa ko kaninuman." Habang nagpapatuloy ang investigasyon, hindi pa rin matagpuan si Leo de Guzman. Ipinadala ng pulisya ang kanyang larawan at datos sa lahat ng himpilan sa gitnang Luzon. Bawat checkpoint ay binigyan ng espesyal na babala. Ngunit lumipas ang mga araw at wala pa ring balita. Tila naglaho si Leo sa mundo. Mula sa kanyang mga bank record, natuklasan na nag-withdraw siya ng malaking halaga ng pera isang araw bago umalis si Clara patungong San Isidro. Ang transaksyong iyon ay pinaghihinala ang paghahanda para sa isang bagay. Ngunit kung saan napunta ang pera ay nananatiling isang misteryo. Sa barangay San Isidro, bumalik na ang mga residente sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit hindi pa rin lubos na bumalik ang katahimikan. Pinagbawalan ang mga bata na maglaro sa kalsada kung saan natagpuan ang sasakyan. Sa tuwing dumadaan sila sa lugar na iyon, yumuyuko ang mga tao. Si Aling Nena ay madalas pa ring nakaupo sa beranda ng kanyang bahay, nakatingin sa tahimik na kalsada. Sa kanyang puso, nagdarasal siya na sana'y matagpuan na ang salarin. Nakakaramdam din siya ng pagsisisi dahil hindi niya napigilan si Clara noon. "Kung sinabi ko lang na huwag siyang pumunta mag-isa, baka iba ang naging resulta," bulong niya. Nang gabing iyon, madilim ang kalangitan. Malakas ang ihip ng hangin na nagdudulot ng ingay mula sa mga dahon ng saging sa bakuran. Nagising si Aling Nena mula sa kanyang pagkakatulog dahil sa isang mahinang katok sa kanyang pintuan. Maingat niyang binuksan ito, ngunit walang sinuman. Tanging isang piraso ng papel ang nahulog sa lupa. Sa papel na iyon ay may maikling nakasulat, "Patawarin niyo po ako, Aling Nena. Hindi ko sinadyang umabot sa ganito." Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa sulat. Nakilala niya ang estilo ng pagsulat na iyon. Sulat kamay ni Leo, ang binatang dati madalas tumulong sa kanyang maliit na tindahan. Agad na nag-report si Aling Nena sa pulisya. Kinaumagahan, dumating ang mga opisyal upang suriin ang kanyang bahay. Ang sulat ay naging bagong palatandaan na si Leo ay nasa paligid pa ng baryo pagkatapos ng insidente. Mula sa pahayag ni Aling Nena, napagtanto ng mga investigador na maaaring hindi pa nakakalayo si Leo. Nagtatago siya, naghihintay ng pagkakataong tumakas. Agad na pinalawak ang paghahanap sa hilagang direksyon, patungo sa hangganan ng Pangasinan. Samantala, sa Kabanatuan, nagpasya si Marco na bumalik sa Maynila para lamang ayusin ang kanyang pag-aaral, pagkatapos ay plano niyang manatili sa bahay ng kanyang ama. Bago umalis, matagal siyang tumayo sa harap ng larawan ng kanyang ina. Sa kanyang puso, nangako siyang aalamin kung sino ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. Ayaw niyang mapabayaan lang ang kaso. Tumingin siya sa maliwanag na kalangitan, ngunit mabigat ang kanyang pakiramdam. Bawat hihip ng hangin ay tila nagdadala ng malambing na tinig ng kanyang ina, na dati madalas sabihin, "Huwag mong sagutin ang kasamaan ng puot, kundi labanan mo ito ng katotohanan." Nang araw na iyon, opisyal na lumipat ang investigasyon sa mas masinsinang paghahanap. Ang pangalan ni Leo de Guzman ay opisyal na inihayag bilang taong pinaghihinalaang may direktang kaugnayan sa pagkamatay ni Clara Sandoval.
Sa himpilan ng pulisya, nakatingin ang mga investigador sa isang malaking board na puno ng mga litrato at mapa ng lokasyon ng krimen. Sa gitna ng board, nakasulat sa malalaking pulang letra ang isang maikli, ngunit matatag na pangungusap, hanapin SEV, bago maging huli din ilahat. Nang umagang iyon, ramdam ang alinsangan sa Nueva Ecija, matapos ang malakas na ulan magdamag. Sa himpilan ng pulisya, walang tigil ang pagring ng telepono. Isang opisyal ang nakatanggap ng ulat mula sa kalapit na bayan na may isang di kilalang lalaki na umuupa ng kwarto sa isang bahay ng residente sa loob ng 3 araw na. Bihira itong lumabas, bumibili lamang ng pagkain sa gabi, at laging tinatakpan ang mukha ng sombrero. Ang mga katangiang ito ay tugma kay Leo de Guzman. Agad na nagtungo ang isang team ng mga investigador sa lokasyon. Ang tinutukoy na bahay ay nasa gilid ng bayan ng Gimba, malapit sa highway patungong Pangasinan. Simple lang ang bahay, gawa sa kawayan. Pagdating ng team, kinakabahan ang may-ari ng bahay na si Mang Cardo. Sinabi niyang nagpakilala ang umuupa bilang isang ahente ng lupa mula sa Maynila. Nagbayad siya ng 1 linggong upa ng maaga at hindi nagpakita ng anumang pagkakakilanlan. Tuwing gabi, may naririnig siyang boses na galit na nakikipag-usap sa telepono na para bang naniningil ng pera. Sinuri ng mga pulis ang inuupahang kwarto. Doon, mayroon lamang isang maliit na bag, ilang damit, at isang piraso ng papel na may maliit na mapa patungo sa Hilagang Baybayin. Sa mesa, natagpuan ang isang walang laman na sobre na may nakasulat na kabanatuan. Kumbinsido ang hepe ng investigasyon na plano ni Leong tumakas patungo sa baybayin upang tumawid sa ibang isla. Inutusan niya ang lahat ng checkpoint sa kahabaan ng highway na higpitan ang pagbabantay. Sa puso ng mga opisyal, mayroong pagtataka. Bakit ang isang taong dating kilala bilang magalang ay naging isang mapanganib na pugante? Marahil dahil sa pera, marahil dahil sa kasakiman na tahimik na lumago sa puso ng isang tao. Samantala, sa bahay ni Aling Nena, mabagal ang takbo ng buhay. Nakakaramdam pa rin siya ng takot matapos matagpuan ang sulat mula kay Leo. Ngunit sa likod ng takot na iyon, mayroong awa. Naalala niya noong unang dumating si Leo sa baryo ilang taon na ang nakalipas, isang magalang na binata na mahilig tumulong sa mga matatanda sa palengke. Si Clara Sandoval mismo ang nagpakilala sa kanya sa mga residente. Noon, sinabi ni Clara, "Aling Nena, tulungan niyo po ang batang ito, ha? Nag-aaral siyang magtrabaho ng mabuti." Sino ang mag-aakala na ang maliit na ugnayang iyon ay magtatapos sa isang trahedya? Pagsapit ng hapon, 2 opisyal ang dumating upang kausapin si Aling Nena. Hiniling nila na ikwento niya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa relasyon ni Leo at Clara. Sa nanginginig na boses, ikinuwento ni Aling Nena na minsan niyang nakita silang dalawa na nakaupo sa isang maliit na kainan malapit sa highway mga 1 buwan na ang nakalipas. Mukhang masaya si Clara at tawa ng tawa, habang si Leo ay tila medyo balisa. Noon, nagbiro pa si Aling Nena na bagay silang magkasama sa trabaho dahil pareho silang palakaibigan. Ngunit si Leo ay ngumiti lamang ng bahagya at yumuko. Itinala ng mga opisyal ang lahat ng maingat dahil mula roon nakahanap sila ng bagong pattern. Ang huling pagkikitang iyon ay nangyari hindi nagtagal bago namatay si Clara. Pagsapit ng gabi, muling naging maulap ang kalangitan. Sa isang maliit na paupahan malapit sa baybayin ng Bolinao, isang lalaking nakasombrero ang nakaupo sa sulok ng kwarto. Nakatingin siya sa pera sa mesa na may blangkong mga mata. Sa paligid niya, tanging tunog lamang ng mga alon at lamok ang maririnig. Ang lalaking iyon ay si Leo de Guzman. Maputla ang kanyang mukha, magulo ang kanyang buhok, at nanginginig ang kanang kamay niya sa tuwing hahawakan ang pitaka. Alam niyang hindi na mabubura ang kanyang ginawa. Ngunit ang takot at pagsisisi ay naghalo na. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, mahinang nagsasalita sa kanyang anino sa salamin, "Hindi ko sinasadyang pumatay. Gusto ko lang makawala sa utang." Ngunit hindi niya malinlang ang kanyang konsensya. Alam niyang ang krimen na iyon ay lumagpas na sa hangganan. Kinaumagahan, umalis si Leo sa paupahan bago pa sumikat ang araw. Mabilis siyang naglakad patungo sa isang lumang terminal sa gilid ng highway. Nahagip ng kikikis ng isang tindahan ang kanyang anino. Agad na kinumpirma ng mga pulis na sumusuri sa recording ang kanyang pagkakakilanlan.
Agad na kumilos ang isang team patungo sa baybayin at mga daungan ng mga mangingisda sa hilaga. Sa kalagitnaan ng biyahe, umulan muli, nag-iwan ng makapal na hamog sa kahabaan ng daan. Tila pati ang kalikasan ay nagtatago sa mga bakas ng kanyang pagtakas. Sa bahay ng pamilya ni Clara sa Cabanatuan, binuksan ni Marco ang telebisyon. Lumitaw ang mukha ng kanyang ina sa balita, kasama ang malaking pamagat, kaso ng pagpatay Alice Clara Sandoval, nasa yugto DSE ng paghahanap SE pangunahing suspect. Napapikit siya, mabigat ang dibdib. Hindi na siya umiiyak, nagdarasal na lamang na sana'y mabilis na mahuli ang salarin at makamit ng kanyang ina ang hustisya. Sa tabi niya, si Daniel ay tahimik na nakaupo, nakatingin sa screen ng walang imik. Ang pakiramdam ng pagkawala ay naging isang mahabang katahimikan. Gabi na sa barangay San Isidro at napakalakas ng ulan. Ang tunog ng kulog ay yumanig sa kalangitan. Si Aling Nena ay nakatayo sa bintana, nagdarasal. Naalala niya ang mukha ni Clara Sandoval at ang sinabi nito ilang linggo na ang nakalipas na ay hindi dapat ipagpaliban ang kabutihan. Ngayon, ang kabutihang iyon ay alaala na lamang. Ngunit sa kanyang puso, mayroong isang paniniwala na lalabas ang katotohanan. Dahil gaano man kadilim ang gabi, darating pa rin ang bukang liwayway na may dalang liwanag. Sa ibang lugar, naglalakad si Leo sa basang kalsada nang may mabilis na mga hakbang. Tinitigan niya ang dagat mula sa malayo at huminga ng malalim. Bumulong siya sa sarili, marahil ito na ang katapusan ng lahat. Ngunit naghihintay na ang tadhana sa unahan. Sa lalong madaling panahon, hindi na niya maitatago ang kanyang mga bakas. Hindi pa mataas ang sikat ng araw nang umalingaw ang tunog ng mga sasakyan ng pulis sa kahabaan ng highway sa Pangasinan. Sa radyo ng komunikasyon, maririnig ang isang maikli at tiyak na utos na bantayan ng lahat ng checkpoint ang bawat kahina-hinalang tao. Kumpirmado ng tumakas si Leo de Guzman patungo sa baybayin. Hinihinalang nagpapanggap siyang isang mangingisda upang magtago sa mga maliliit na bangka na nakaangkla sa Bolinao. Dala ng hangin mula sa dagat ang amoy ng asin. Maliliit na alon ang naguunahan sa paghampas sa mga batuhan. Sa gitna ng mga mangingisda na nag-aayos ng kanilang mga lambat, may isang binatang may pagod na mukha. Tinatakpan ng isang lumang sombrero ang kanyang mga mata, habang ang kanang kamay ay nakahawak sa tali ng bangka. Walang sinuman ang nakakaalam na ang lalaking iyon ang puganting hinahanap sa buong gitnang Luzon. Nagpakilala siya bilang si Rudy, isang manggagawa mula sa Maynila na naghahanap ng pansamantalang matutuluyan. Tinanggap siya ng mga tao sa daungan ng walang maraming tanong, dahil sa baybayin, araw-araw may dumarating at umaalis. Samantala, sa pangunahing outpost malapit sa baybayin, 2 investigador ang sumusuri sa mga ulat mula sa mga residente. Isang may-ari ng sari-sari store ang nagsabi na may isang di kilalang lalaki na madalas bumili ng sigarilyo at pagkain. Laging gabi ito dumarating at may dalang maliit na backpack. Agad na itinala ng mga pulis ang impormasyon at nagpa siyang hatiin ang team sa 2. Isang team ang susuyod sa kahabaan ng baybayin. Ang isa pang team ay magbabantay sa mga daan palabas patungong timog. Pagsapit ng tanghali, nagsimulang uminit ang panahon. Ang hepe na namumuno sa operasyon ay nakatayo sa gilid ng daan, nakatingin sa malawak na karagatan. Sa kanyang puso, alam niyang hindi magiging madali ang pagtugis na ito. Maaaring magtago si Leo sa mga nayon ng mangingisda o sumakay ng bangka patungo sa kabilang isla. Ngunit naniniwala siyang walang perpektong pagtakas. Sa malaot madali, bawat kasalanan ay mag-iiwan ng bakas. Sa ibang lugar, nakaupo si Leo sa isang maliit na kubong kahoy sa likod ng isang bangka. Binuksan niya ang kanyang pitaka at binilang ang natitirang pera. Naalala niya ang mukha ni Clara Sandoval. Naalala niya ang malambing na ngiti ng babae noong una siyang tinulungan nito. Dati, sinabi ni Clara, huwag kang matakot magsimula ng bagong buhay. Ang mahalaga ay maging tapat at matyaga. Ngayon, ang mga salitang iyon ang bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Napapikit siya, sinusubukang burahin ang aninong iyon, ngunit patuloy na umaalingaw ang kanyang konsensya, walang tigil na nanunumbat. Pagsapit ng hapon, nagsimulang lumakas ang hangin mula sa dagat. Isang maliit na bata na naglalaro sa gilid ng baybayin ang nakakita kay Leo na nagmamadaling maglakad patungo sa isang lumang bodega sa dulo ng daungan.
Ikinuwento ng bata sa kanyang ama na siyang nag-report sa mga pulis. Hindi nagtagal, kumilos ang team patungo sa nasabing bodega. Maingat silang lumapit, may dalang mga flashlight at armas. Sa gitna ng ugong ng hangin at tunog ng alon, may narinig silang tunog ng metal na nahulog mula sa loob ng bodega. Sumenyas ng katahimikan ang hepe. Dahan-dahang binuksan ng tatlong opisyal ang pinto at tinutukan ng ilaw ang loob. Sa isang madilim na sulok, isang lalaki ang nanginginig na nakatayo. Tinakpan ni Leo ang kanyang mukha gamit ang mga kamay. Sumigaw siya, "Huwag niyo akong barilin. Susuko na ako." Agad na lumapit ang mga pulis at pinusasan ang kanyang mga kamay. Nanghina ang kanyang katawan na para bang naubusan ng lakas. Sa sahig ng bodega, natagpuan ang isang bag na mailamang pera, isang relong pambabae, at isang gusot na larawan ni Clara Sandoval. Nang ilabas siya, nakayuko si Leo. Ang mga residenteng nagtipon sa paligid ng daungan ay natahimik lamang. Ilan ang bumulong na dati raw ay mabait ang lalaking iyon, ngunit walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng kabaitan, madalas nagtatago ang isang dilim na hindi nakikita. Dinala ng sasakyan ng pulis si Leo, patungong Kabanatuan kasabay ng papalubog na araw. Naging kulay kahel ang kalangitan. Ang mga ibon ay lumilipad ng mababa sa ibabaw ng tubig, na para bang nakikisaksi sa pagtatapos ng isang mahabang pagtakas. Gabi na sa barangay San Isidro nang mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakahuli kay Leo. Narinig ni Aling Nena ang balita mula sa kanyang maliit na radyo sa kusina. Huminto ang kanyang kamay sa paghalo ng tsaa. Dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Nakaramdam siya ng ginhawa at kalungkutan. Bumulong siya, sana'y payapa na ang kaluluwa ni Clara, at sana'y matauhan ang binatang iyon bago siya kunin ng kamatayan. Sa labas ng bahay, nag-iingay ang mga kuliglig. Dala ng hangin ang amoy ng dagat mula sa malayo. Samantala, sa bahay ng pamilya ni Clara sa Kabanatuan, niyakap ni Marco ang kanyang ama. Walang nagsalita sa kanila, nagkatinginan lamang sila na may basang mga mata. Sa katahimikan, alam ni Marco na nagsisimula ng makamit ng kanyang ina ang hustisya, ngunit sa likod ng ginhawang iyon, may natitirang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Alam niyang walang parusa ang makakapagbalik sa isang ina. Sa himpilan ng pulisya sa Kabanatuan, isinara ng hepe ang folder ng operasyon na may maikling pangungusap, tapos na ang lahat dito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi pa talaga tapos ang kwentong ito. Dahil bawat krimen ay nag-iiwan ng sugat, hindi lamang sa biktima, kundi sa lahat ng nagmamahal sa kanya. Katatapos lang ng ulan nang dalhin si Leo de Guzman sa silid ng interogasyon sa himpilan ng pulisya sa Kabanatuan. Maalinsangan at amoy papel ang hangin sa loob ng kwarto. Sa mesa, may isang basong tubig. Isang madilaw at malabong ilaw ang nakasabit sa kisam. Dalawang imbestigador ang nakaupo sa harap ni Leo, nakatingin sa kanya ng walang imik. Nakayuko si Leo, maputla ang mukha, magulo ang buhok, at nakaposas ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi niya magawang tumingin sa sinuman. Binuksan ng hepe ng mga imbestigador ang isang folder, dahan-dahang binabasa ang bawat tala. Sinabi niya, nahanap na namin ang lahat ng ebidensya, pati na ang mga kuha mula sa kiki. Wala nang silbi ang pagtatago. Ikwento mo kung ano talaga ang nangyari. Kalmado ngunit matatag ang kanyang boses. Matagal na nanahimik si Leo. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi na para bang naghahanap ng mga salita. Sa wakas, bumulong siya, hindi ko po sinasadyang pumatay. Kailangan ko lang po ng pera. Tumingin ng matalim ang isa pang imbestigador. Nagsimulang magkwento si Leo. Nakilala niya si Clara Sandoval noong nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng real estate sa Maynila. Noon, si Clara na ang kanyang superior. Kilala ito bilang palakaibigan at matulungin sa mga batang empleyado. Nang mabaon si Leo sa utang, pinahiram siya ni Clara upang makapagsimula ng maliit na negosyo. Simula noon, lalo silang naging malapit. Itinuring ni Clara si Leo na parang nakababatang kapatid. Kung minsan, isinasama niya ito sa mga probinsya upang tingnan ang mga proyekto. Ngunit sa likod ng kanilang pagiging malapit, may tinatago si Leo. Hindi niya ginamit ang perang hiniram para sa negosyo, kundi para ipambayad sa kanyang mga utang sa sugal. Nang dumating ang mga bagong utang, muli siyang humingi ng tulong.
Ilang beses siyang tinanggihan ni Clara ng maayos, sinasabing kailangan niyang matutong maging responsable. Ang pagtangging iyon ay nagdulot ng hiya at galit kay Leo sa kanyang sarili. Ngunit ang hiya ay naging inggit. Naramdaman niyang napakadali ng buhay para kay Clara habang siya ay patuloy na nalulugmo. Araw-araw, ang kanyang isipan ay pinaghaharian ng selos at kasakiman. Nagsimula siyang magplano. Nang sabihin ni Clara na pupunta siya sa San Isidro upang tingnan ang lupa para sa proyektong panlipunan, nag-alok si Leo na samahan siya. Sinabi niya, mayroon pong kliyente na gustong makipagkita roon. Naniwala si Clara ng walang pag-aalinlangan. Noong hapon ng Disyembre 2, magkasama silang umalis gamit ang sasakyan ni Clara. Ayon sa kanyang pag-amin, sa buong biyahe, sinubukan niyang maging kalmado. Huminto pa sila para bumili ng tubig sa isang maliit na tindahan malapit sa highway. Pagkatapos, nagpatugtog si Clara ng mahinang musika at nagkwento tungkol sa kanyang plano na tulungan ang mga ulila. Tahimik lamang si Leo. Sa kanyang puso, naglalaban ang takot at ang pagnanasang makuha ang perang dala ni Clara. Alam niyang may cash sa bag ni Clara para sa pagbabayad ng lupa. Nang huminto ang sasakyan sa isang tahimik na lugar malapit sa San Isidro, nagpanggap siyang gusto niyang suriin ang lokasyon. Nang buksan ni Clara ang pinto, kinuha ni Leo ang isang lubid na inihanda niya mula sa bulsa ng kanyang jacket at sinakal siya mula sa likuran. Humina ang boses ni Leo nang sabihin niya ang bahaging iyon. Naging tahimik ang silid, tanging tunog lamang ng orasan sa dingding ang maririnig. Yumuko siya, tumulo ang kanyang luha sa mesa. Sinabi niya, nagdilim po ang paningin ko. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Matapos bumagsak si Clara, sinubukan ko siyang gisingin pero huli na. Natakot ako, kaya itinago ko ang katawan niya sa trunk. Kinuha ko ang pera at mga gamit niya at iniwan ang sasakyan sa gilid ng daan. Pagkatapos noon, nagtago ako sa pangasinan. Itinala ng mga investigador ang bawat salita nang hindi siya tinitingnan. Sinabi ng isa sa kanila, alam mo ba, maraming taong tinulungan ang babaeng iyon. Bago pa siya mamatay, nagpaplano siyang magtayo ng bahay ampunan. Kinagat ni Leo ang kanyang labi. Hindi siya sumagot. Blanko ang kanyang mga mata, na parabang nawala ng direksyon. Sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang lahat, wala nang daan pabalik. Nang hapong iyon, nilagdaan ang opisyal na pag-amin. Dinala si Leo sa pansamantalang selda. Kulay abo ang kalangitan sa labas. Muling bumuhos ang ulan sa bubong na yero. Nakaupo siya sa sulok ng silid, nakatingin sa malamig na pader. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na lumilitaw ang anino ng nakangiting mukha ni Clara. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, muling lumilitaw ang ngiting iyon. Ngunit ngayon, hindi na ito isang magiliw na ngiti, kundi isang tingin na nagtatanong, bakit ako, Leo? Sa kanilang bahay sa Kabanatuan, narinig ni Marco ang balita na umamin na ang salarin. Napayuko na lamang siya. Si Daniel ay nakatingin sa labas ng bintana na may blangkong mga mata. Walang galit, tanging isang mahabang kalungkutan. Sa barangay San Isidro, narinig ni Aling Nena ang balita mula sa radyo. Tinitigan niya ang maliit na ilaw sa sala habang nagdarasal. Sa kanyang panalangin, sinabi niya, sana'y mapatawad ang kaluluwa ni Clara, at sana'y makahanap ng tunay na pagsisisi ang binatang iyon. Nang gabing iyon, mabigat ang hangin sa Nueva Ecija. Walang mga bituin sa kalangitan, ngunit sa likod ng dilim, marahil isinusulat ng Diyos ang isang bagong tadhana para sa lahat ng sangkot sa kwentong ito. Nang araw na iyon, kulay abo ang kalangitan sa Kabanatuan. Malamig ang hangin sa umaga nang huminto ang sasakyan ng kulungan sa harap ng bulwagan ng Katarungan. Ilang opisyal ang nakatayo sa paligid ng pinto ng sasakyan, nagbabantay ng may seryosong mga mukha. Sa loob, tahimik na nakaupo si Leo na may posa sa mga kamay. Maputla ang kanyang mukha, malungkot ang kanyang mga mata. Simula nang mahuli, bihira na siyang magsalita. Madalas hindi niya ginagalaw ang pagkaing ibinibigay. Gabi-gabi, nahihirapan siyang matulog dahil sa mga bangungot na paulit-ulit na dumarating. Ngayon, haharap siya sa paunang pagdinig sa harap ng piskal at ng pamilya ng biktima. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sapatos ng mga opisyal sa mahabang pasilyo patungo sa korte. Sa labas ng gusali, ilang mamamahayag ang naghihintay habang may hawak ng mga kamera.
Kumalat na ang balita tungkol sa kasong ito sa buong gitnang Luzon. Lahat ay gustong malaman ang mukha ng lalaking pumatay sa babaeng kilala sa kanyang kabutihang loob. Sa loob ng korte, tahimik ang paligid. Maayos na nakahanay ang mga upuang kahoy. Sa unang hanay, nakaupo sina Daniel at Marco. Pareho silang nakasuot ng simpleng itim na damit. Seryoso ang kanilang mga mukha, ngunit namumula ang kanilang mga mata sa pagpipigil ng emosyon. Nang pumasok si Leo, nakayuko siya, malinaw na maririnig ang tunog ng kadena ng kanyang posas. Matagal siyang tinitigan ni Marco nang walang imik. Tanging isang bahagyang panginginig lamang sa gilid ng kanyang labi, na para bang maisalitang gustong kumawala. Binuksan ng piskal ang mga dokumento at sinimulang basahin ang mga resulta ng investigasyon. Bawat pangungusap ay tila mabigat. Sinabi na si Leo de Guzman ay umamin sa kanyang kasalanan na pagpatay kay Clara Sandoval sa San Isidro, pagnanakaw ng pera, at pag-iwan sa kanyang bangkay sa loob ng sasakyan. Huminto sandali ang piskal, tinitigan si Leo na nakayuko pa rin. Nagtanong siya, totoo ba ang pag-aming iyon? Sumagot si Leo ng mahinang boses, opo, lahat po iyon ay totoo. Naging tahimik ang silid. Yumuko si Daniel, tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Napapikit si Marco. Dahan-dahang itinaas ni Leo ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, direkta niyang tiningnan ang pamilya ng biktima. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin, patawarin niyo po ako. Wala na po akong maibabalik. Gusto ko lang pong humingi ng tawad. Hindi sumagot si Daniel. Huminga lamang siya ng malalim. Tinitigan ni Marco si Leo na may namumugtong mga mata at sinabi ang isang pangungusap na nagpatahimik sa lahat. Naniwala sa iyo ang nanay ko, pero pinatay mo ang tiwala niya. Matapos ang maikling pagdinig, ipinagpaliban ng hukom ang sesyon at iniutos na ibalik si Leo sa kulungan. Nang ilabas siya, sinubukan siyang kunan ng litrato ng ilang mamamahayag. Kumislap ang ilaw ng kamera sa kanyang mukha. Yumuko si Leo, tumulo ang kanyang luha. Sa labas ng gusali, nagsimulang umambon. Ang tunog ng ulan ay humalo sa tunog ng mga yabag ng mga opisyal na papaalis sa lugar. Pagsapit ng hapon, umuwi na si Marco at ang kanyang ama. Sa biyahe, hindi sila nag-usap. Mabagal ang takbo ng sasakyan, dumadaan sa mga palayan na nagsisimula ng lumago. Pagdating sa harap ng bahay, tinitigan ni Marco ang larawan ng kanyang ina sa dingding ng sala. Hinawakan niya ang kahoy na frame at bumulong, gumugulong na po ang hustisya, pero bakit po ganito pa rin kabigat sa dibdib? Alam niyang walang anumang hatol ang makakapalit sa pagmamahal ng isang ina. Sa barangay San Isidro, narinig ni Aling Nena ang balita tungkol sa pagdinig mula sa radyo. Tumingin siya sa labas ng bintana. Dahan-dahang bumuhos ang ulan, binabasa ang kanyang bakuran. Sa kanyang puso, inalala niya ang mga araw na madalas pang dumating si Clara. Ang malambing na tawa ng babae ay tila umaalingaw pa rin. Bumulong siya, sana ipayapa ka na, Clara. Isa kang mabuting babae, masyado ka lang nagtiwala sa tao. Nang gabing iyon, sa selda, nakasandal si Leo sa pader. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel na isinulat niya mismo. Ilang pangungusap lamang ang nilalaman nito. Isinulat niya ito para sa pamilya ni Clara Sandoval. Isinulat niyang nagsisisi siya, na handa siyang tanggapin ang pinakamabigat na parusa. Umaasa siyang patatawarin pa rin siya ng Diyos. Tinupi niya ang papel at itinago sa ilalim ng kanyang manipis na unan. Sa labas, umalingaw ang tunog ng kampana ng simbahan. Napapikit si Leo, dahan-dahang dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Sa kanyang puso, alam niyang nang gabing iyon, tunay niyang naramdaman ang bigat ng pagkawala. Hindi dahil nawalan siya ng kalayaan, kundi dahil nawalan siya ng tiwala at pagmamahal mula sa kaisa-isang taong naglagak ng pag-asa sa kanya. Nang umagang iyon, mabigat ang hangin sa kabanatuan. Isang kulay abong ulap ang nakabitin sa kalangitan, na para bang sinasalamin ang bigat ng mga mangyayari sa loob ng korte sa araw na iyon. Sa harap ng pintuan, nagkukumpulan na ang mga tao mula pa kaninang madaling araw. Gusto nilang masaksihan ang pagtatapos ng kasong yumanig sa puso ng marami sa loob ng ilang buwan. Sa loob ng korte, tahimik at tensyonado ang kapaligiran.
Lahat ng mata ay nakatuon sa upuan ng akusado kung saan nakaupo si Leo de Guzman na may maputlang mukha at magkakrus na mga kamay sa kanyang kandungan. Nang pumasok ang hukom, lahat ay tumayo. 3 beses na pinukpok ang malyete, hudyat ng pagsisimula ng pagbasa ng hatol. Tumayo ang piskal sa gitna ng silid at sinimulang basahin ang kanyang mga argumento ng may malakas ngunit kalmadong boses. Sinabi niya na napatunayang nagkasala si Leo de Guzman sa 2 mabigat na krimen, planadong pagpatay at pagnanakaw na may kasamang karahasan na nagresulta sa kamatayan. Sa kanyang argumento, hiniling ng piskal na patawan ng korte ang akusado ng pinakamabigat na parusa alinsunod sa batas. Huminto sandali ang piskal, tiningnan si Leo, at sinabi ng may mas malumanay na tono, ang babaeng pinatay mo ay ang taong naglagay ng pag-asa sa iyo. Naniwala siyang kaya mong magbago, ngunit sinuklian mo ito ng kamatayan. Ang iyong krimen ay hindi lamang kumitil ng buhay ng isang tao, kundi winasak din ang tiwala na siyang pundasyon ng pagiging tao. Ang mga salitang iyon ay nagpasikip sa dibdib ng lahat sa silid. Pagkatapos, pinahintulutan ng hukom si Leo na magbigay ng kanyang huling pahayag. Nanginginig na tumayo si Leo. Mahina ang kanyang boses nang sabihin, wala po akong karapatang ipagtanggol ang aking ginawa. Alam kong lahat ng ito ay dahil sa aking kasakiman at kahangalan. Araw-araw po akong nagsisisi, pero alam kong hindi maibabalik ng pagsisisi ko si Ginang Clara. Hindi po ako humihingi ng mas magaan na parusa. Umaasa lang po ako na makahanap ng kapayapaan ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, muli siyang umupo, basa ang kanyang mga mata, ngunit walang luhang tumulo. Isinara ng hukom ang mga dokumento at sinimulang basahin ang desisyon ng korte. Matatag ang kanyang boses, malinaw ang kanyang mga salita. Batay sa mga ebidensyang hindi maikakaila at sa pag-amin mismo ng akusado, idinedeklara ng korteng ito na si Leo de Guzman ay nagkasala at hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Muling pinukpok ng malakas ang malyete, umalinggaw sa buong silid. Ilan sa mga naroroon ay huminga ng malalim. Yumuko si Daniel, tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Napapikit si Marco. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa, pinipigilan ang magkahalong pakiramdam ng ginhawa at pighati. Alam niyang walang parusa ang makakapagbayad sa pagkawala ng isang ina, ngunit kahit paano, naipatupad na ang katotohanan. Si Aling Nena, na nakaupo sa likurang hanay, ay yumuko habang nagdarasal sa kanyang puso. Bumulong siya, sana'y matuto ang lahat ng sangkot sa trahedyang ito, upang wala ng kabutihan na susuklian ng pagtataksil. Nanatiling tahimik si Leo. Hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon. Tanging mga mata lamang na nakatingin sa kawalan na para bang ang kanyang isipan ay lumilipad sa nakaraan, sa mga araw na simple pa ang kanyang buhay, noong si Clara Sandoval ay nakangiti pa sa kanya nang hindi alam na isang araw. Siya ang magiging dahilan kung bakit titigil ang mga ngiting iyon magpakailanman. Matapos ang sesyon, dinala ng mga opisyal si Leo palabas ng silid. Tinutukan siya ng mga kamera ng mga mamamahayag, ngunit walang sagot mula sa kanyang bibig. Tanging mga yabag lamang ang maririnig sa sahig ng pasilyo. Sa labas, nagsimulang umulan, dahan-dahang tumutulo sa bakura ng korte. Huminto sandali si Leo sa ilalim ng isang bubong, nakatingin sa kulay abong kalangitan. Bumulong siya na parang kinakausap ang sarili, ananagutan ko ito hanggang sa tawagin ako ng Diyos. Samantala, lumabas si Marco kasama ang kanyang ama. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na larawan ng kanyang ina na lagi niyang dala sa bawat pagdinig. Tinitigan niya ang larawan at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Bumulong siya, "Nay, dumating na po ang hustisya. Magpahinga na po kayo ng payapa." Tinapik ni Daniel ang balikat ng kanyang anak. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa sasakyan, iniiwan ang bakura ng korte na nagsisimula ng mabasa ng ulan. Pagsapit ng hapon sa barangay San Isidro, nakaupo si Aling Nena sa beranda ng kanyang bahay. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa. Dahan-dahan ang pagbagsak ng ulan sa bubong. Tinitigan niya ang daan kung saan unang natagpuan ang sasakyan. Doon ngayon, may tumubong berdeng damo na tumatakip sa mga bakas ng gulong. Mahina niyang sinabi sa sarili, ang buhay ay laging may aral. Minsan, ang maling tiwala ay maaaring magdulot ng kapahamakan, ngunit kung walang tiwala, nawawalan din ng kahulugan ang buhay.
Nang gabing iyon, nagsindi si Marco ng kandila sa harap ng larawan ng kanyang ina. Ang maliit na liwanag ay nanginginig sa ihip ng hangin, sumasalamin sa kanyang payapang mukha. Hindi na siya umiiyak. Sa kanyang puso, mayroon na lamang isang panalangin na sana'y mapayapa ang kaluluwa ng kanyang ina. At sana'y wala ng taong ipagpapalit ang pag-ibig at kabutihan sa pera at kasinungalingan. 5 taon na ang lumipas mula noong huling araw ng paglilitis. Ang kabanatuan ay mas naging isang abalang lungsod, puno ng mga ilaw at sasakyan. Ngunit sa isang simpleng bahay sa gilid ng lungsod, nananatiling payapa ang kapaligiran. Sa dingding ng sala, nakasabit pa rin ang larawan ni Clara Sandoval na may malambing na ngiti na hindi kailanman kumukupas. Sa ilalim nito, may florera ng mga sariwang bulaklak na laging pinapalitan ni Marco linggo-linggo. Siya ngayon ay isang batang guro sa isang pampublikong paaralan. Bawat umaga, naglalakad si Marco sa maliit na kalsada patungo sa paaralan. Masayang bumabati sa kanya ang mga bata. Alam nilang si G. Marco ay isang pasensyosong tao, hindi kailanman nagtataas ng boses, at laging nagtuturo tungkol sa kabutihan. Sa loob ng silid-aralan, hindi lamang siya nagtuturo ng mga aralin, kundi pati na rin tungkol sa buhay. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga mag-aaral, ang katapatan at pagmamahal ay hindi kailanman magiging dahilan ng inyong pagkalugi, kahit na minsan ay mukhang malupit ang mundo. Ang mga salitang iyon ay isinilang mula sa sugat ng nakaraan na dahan-dahang nagiging karunungan. Isang araw, pagkatapos ng klase, nakaupo si Marco sa hardin ng paaralan. Isang mag-aaral ang lumapit at nagtanong ng may inosente, "Sir, bakit po lagi ninyong sinasabi na mahalaga ang pagpapatawad?" Ngumiti si Marco. Tumingin siya sa malawak na asul na kalangitan at mahinang sumagot, "Dahil kung walang pagpapatawad, patuloy nating dadalhin ang isang pabigat na hindi kailanman mawawala." Hindi siya nagkwento ng mahaba, ngunit sa kanyang puso, alam niyang bawat salitang binibitawan niya ay isang panalangin para sa kanyang ina at para sa taong kumitil sa buhay nito. Sa ibang lugar, si Aling Nena, na ngayon ay matanda na, ay namumuhay ng payapa sa barangay San Isidro. Ang kanyang maliit na tindahan ay naging lugar ng pagtitipon ng mga residente tuwing hapon. Madalas siyang magkwento sa mga kabataan tungkol sa buhay na puno ng aral. Hindi niya binabanggit ang pangalan ng sinuman, sinasabi lamang, "Mag-ingat kayo sa sinumang pinagkakatiwalaan ninyo, ngunit huwag kayong hihinto sa paniniwala sa kabutihan." Sa tuwing binibigkas niya ang mga salitang iyon, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa kalsada kung saan nangyari ang trahedya, at pagkatapos ay ngumingiti ng bahagya. Samantala, sa likod ng matataas na pader ng bilangguan, patuloy na pinagdurusahan ni Leo ang kanyang sentensya. Ang kanyang buhok ay nagsisimula ng pumuti at mas payapa na ang kanyang mukha. Isa siya sa mga bilanggong pinagkakatiwala ang mag-alaga sa maliit na hardin sa loob. Bawat umaga, nagtatanim siya ng mga puting bulaklak. Pinangalanan niya ang mga bulaklak na Clara, bilang tanda ng pagsisising hindi kailanman natatapos. Kung minsan, nakikita siya ng mga gwardiya na nakaupo at tahimik na nakatingin sa mga bulaklak habang nagdarasal. Wala nang galit, tanging isang mahabang katahimikan at pag-asa na sana ipatawarin siya ng Diyos. Isang araw, nakatanggap si Marco ng sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Leo. Ilang simpleng pangungusap lamang ang nilalaman nito. Isinulat niya, "Salamat sa pagpapadala ng panalangin. Nabubuhay ako para pagbayaran ang aking mga kasalanan araw-araw. Hindi ako umaasang mapalaya, umaasa lamang ako na kapag namatay ako, ako'y patatawarin." Matagal na binasa ni Marco ang sulat. Walang puot sa kanyang mga mata, tanging awa at ginhawa. Maingat niyang tinupi ang sulat at itinago sa pagitan ng mga pahina ng aklat ng kanyang ina. Ilang buwan pagkatapos, inanyayahan si Marco na magsalita sa isang kaganapang panlipunan tungkol sa edukasyon at pagpapahalaga sa kapwa. Sa harap ng maraming tao, nagkwento siya tungkol sa kahalagahan ng katapatan at empatya. Hindi niya direktang binanggit ang kwento ng kanyang pamilya, ngunit bawat pangungusap niya ay nagpatahimik sa mga nakikinig. Sa pagtatapos ng kaganapan, sinabi niya ng may matatag na boses, "Ang tao ay maaaring mabigo, maaaring bumagsak. Ngunit ang nagpapaiba sa atin ay ang katapangan na magpatawad at matuto mula sa mga sugat." Matapos ang kaganapang iyon, maraming tao ang lumapit sa kanya upang magpasalamat dahil ang kanyang mga salita
ay nagbigay ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Nang gabing iyon, umuwi si Marco. Umupo siya sa harap ng larawan ng kanyang ina habang nagsisindi ng maliit na kandila. Ang apoy ng kandila ay marahang nanginginig, nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Bumulong siya, "Nay, hindi na po ako galit. Ang buhay ko ngayon ay pagpapatuloy ng iyong mga pangarap. Patuloy akong magtuturo tungkol sa pag-ibig at katapatan upang wala nang mamatay dahil sa nawalang tiwala." Dala ng hangin mula sa bintana ang amoy ng sampagita na itinanim ng kanyang ama sa bakuran. Mula sa malayo, maririnig ang tawag para sa pagdarasal na nagdaragdag ng kapayapaan sa kanilang tahanan. Tinitigan ni Marco ang kalangitan sa pamamagitan ng salamin ng bintana. Doon, kumikinang ang mga bituin na para bang ang kanyang ina ay nakangiti mula sa malayo. Napapikit siya, nagdasal sa kanyang puso. Naway maging masaya ang kaluluwa ng aking ina, at naway bawat taong nagkamali ay bigyan ng daan upang magbago. Sa Barangay San Isidro, tinitingnan din ni Aling Nena ang parehong kalangitan. Sa bilangguan, ginagawa rin ni Leo ang parehong bagay. 3 puso sa 3 magkakaibang lugar, ngunit pinag-ugnay ng iisang bagay, panalangin at pagpapatawad. Tahimik ngunit maganda ang gabing iyon. Dala ng marahang hangin ang mga bulong tungkol sa buhay na patuloy na umaagos. Sa bawat pagkawala, laging may pag-asa. Sa bawat pagkakamali, laging may pagkakataong magbago. At sa bawat kadiliman, laging may liwanag na hindi kailanman namamatay. Ang liwanag ng pag-ibig at pagpapatawad na isinilang mula sa isang pusong tapat. 15 taon na ang lumipas. Ang panahon ay dumaloy na parang isang tahimik na ilog, tinatangay ang lahat ng pighati at sugat upang maging isang malambing na alaala. Ngayon, si Marco ay kilala bilang isang manunulat at tagapagsalita na madalas anyayahan sa iba't ibang programa sa telebisyon. Ang kanyang aklat, Ang Liwanag na Hindi Namamatay, ay naisalin na sa ilang wika at ginagamit sa maraming paaralan bilang babasahing moral. Ngunit sa puso ni Marco, lahat ng tagumpay na iyon ay isang simpleng paraan lamang upang panatilihing buhay ang alaala ng kanyang ina, si Clara Sandoval. Nang gabing iyon, inanyayahan si Marco sa isang pambansang programa sa telebisyon na tumatalakay sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Sa malaking studio na puno ng mga ilaw, nakaupo si Marco sa gitnang upuan, suot ang isang simpleng puting damit. Ang kanyang mukha ay nanatiling simple, kalmado at magiliw. Ipinakilala siya ng host bilang isang taong ang kwento ng buhay ay nakaantig sa maraming tao. Matapos ang ilang tanong tungkol sa kanyang aklat at paglalakbay sa buhay, mahinang sinabi ng host, "Marco, maraming nagtataka. Paano mo napatawad ang taong kumitil sa buhay ng iyong ina?" Natahimik sandali si Marco. Huminga siya ng malalim, tinitigan ang kamera sa kanyang harapan, na para bang direktang nakikipag-usap sa lahat ng nanonood mula sa kanilang mga tahanan. Malambing ang kanyang boses nang sumagot, "Natuto ako mula sa aking ina. Lagi niyang sinasabi na hindi dapat huminto ang kabutihan kahit na nasasaktan tayo. Dati, galit ako. Gusto kong magalit. Ngunit habang tumatagal, natanto ko na ang puot ay nagtatali lamang sa atin sa nakaraan, samantalang ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin." Natahimik ang buong studio. Nagpatuloy si Marco ng may mahinahon ngunit matatag na boses. "Hindi laging makatarungan ang buhay, ngunit bawat isa ay may pagpipilian. Pinili kong alalahanin ang aking ina hindi dahil sa paraan ng kanyang paglisan, kundi dahil sa pag-ibig na kanyang iniwan. Kung patuloy akong magagalit, para ko na ring inilibing ang kanyang kabutihan." Yumuko ang host na may namumugtong mga mata. Nagtanong siyang muli, "Sa pagpapatawad, nakahanap ka ba ng kapayapaan?" Ngumiti ng bahagya si Marco at sumagot, "Payapa, dahil alam kong hindi gugustuhin ng aking ina na mabuhay ako sa puot. Gusto niyang mabuhay ako na may payapang puso." Ipinakita ang programang iyon sa buong Pilipinas. Nang gabing iyon, libu-libong mensahe ang pumasok sa social media account ni Marco. May mga nagsulat na ang kanyang kwento ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na magpatawad. May mga nagsabing umiyak sila dahil naramdaman nilang kahawig ng kanilang buhay ang kwento niya. Binasa ni Marco ang lahat na may namumugtong mga mata at tiningnan ang kalangitan mula sa bintana ng kanyang silid. Alam niyang bawat salitang binigkas niya ay naging isang panalangin na kumalat sa hangin.
Ilang buwan pagkatapos, bumalik si Marco sa San Isidro upang dumalo sa ika-15 anibersaryo ng pagpanaw ng kanyang ina. Sa baryo, mayroon na ngayong isang maliit na hardin na pinangalanang Itaman Clara Sandoval na itinayo mula sa donasyon ng mga residente at tulong mula sa isang social foundation. Sa gitna ng hardin, nakatayo ang isang kahoy na plaka na may simpleng mensahe, "Huwag hayaang mawala din iyong pagmamahal dahil sugat." Ang lugar na iyon ay naging isang lugar kung saan maraming tao ang pumupunta upang magnilay. Nang araw na iyon, nakatayo si Marco sa gitna ng hardin, napapaligiran ng mga batang mag-aaral na nagbabasa ng isang maliit na aklat na naglalaman ng mga sipi mula sa kwento ng buhay ng kanyang ina. Ngumiti siya, nararamdaman na ang mga panalangin at pagsisikap ng kanyang ina ay hindi na sayang. Isang maliit na batang babae ang lumapit sa kanya at sinabi, "Sir Marco, gusto ko pong maging isang mabuting tao, tulad ng ina na ikinuwento ninyo sa aklat." Yumuko si Marco at hinaplos ang ulo ng bata habang sumasagot, "Maging mas mabuti ka pa sa kanya, anak. Dahil laging nangangailangan ng mas maraming kabutihan ang mundo." Pagsapit ng dapit hapon, umupo si Marco sa isang kahoy na bangko, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na kalangitan ay bumalot sa paligid na para bang isang mainit na yakap mula sa nakaraan. Napapikit siya at bumulong sa kanyang puso, "Nay, nakarating na po sa maraming tao ang iyong mensahe. Salamat po sa pagtuturo sa akin kung paano magmahal at magpatawad." Dala ng hangin ng hapon ang amoy ng sampagita mula sa hardin. Ang tunog ng mga batang nagtatawanan sa malayo. Ang mga ibon na umuuwi sa kanilang mga pugad, at ang liwanag ng dapit hapon na nagbibigay liwanag sa mukha ni Marco na payapang nakangiti. Sa kanyang mga mata, wala nang pighati, tanging isang taos pusong pasasalamat dahil binigyan siya ng pagkakataong gawing isang ilaw para sa maraming puso ang kanyang sugat. Ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos doon. Dahil sa tuwing may isang taong nagbabasa ng kanyang aklat, sa tuwing may isang taong natututong magpatawad mula sa kwentong iyon, ang kaluluwa ng kanyang ina ay tila muling nabubuhay. Nagkakalat ng kabutihan mula sa likod ng kalangitan na hindi nakikita. Ang liwanag na hindi namamatay ay tunay nang ang naging totoo. Ang kwento nila ay nagtapos doon. Ngunit ang mensahe